Good evening, I'm Ces Orenia Drilon. And I'm Pauline Verzosa. The big stories tonight. Vice President Sara Duterte faces lawmakers and the media today to talk about her office's controversial budget and the health status of her ICC detained father. And the House shakeup that has long been talked about could finally be happening. According to sources, Speaker Martin Romualdez is stepping aside for another leader that has Malacanang's trust. And the Anti-Money Laundering Council freezes the assets of individuals allegedly involved in flood control anomalies that include DPWH officials and now infamous contractors. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Ano na po ang status ng notice of disallowance na ito? No public funds were used for all my travel. The budget of the Office of the Vice President next year has breezed through the House Appropriations Committee, but not before VP Sara Duterte answered some questions from lawmakers when she waived her privilege to parliamentary courtesy. Duterte also gave an update on her father, Digong, said to be unfit for ICC trial due to cognitive impairment. Mobile journalist Arles de los Santos with tonight's big story. At past 9 a.m. on Tuesday, September 16th, Vice President Sara Duterte arrived at the Romualdez Hall in Batasang, Pambansa to present her office's proposed 902.8 million pesos budget for 2026. This is higher than the OVP's 744 million pesos spending fund this year. Sara attended the lower chamber's hearing alone, no undersecretaries, no assistant secretary in tow. After her presentation, Davao 3rd District Congressman Isidro Ungab motioned for parliamentary courtesy to eliminate the need to present the budget line by line. Parliamentary courtesy is a practice of both the lower and upper chamber to respect the powers and prerogatives of their co-equal branches of government. But the Vice President was ready for some queries. Yes, I waive the privilege. Some members of the Makabayan bloc immediately seized the opportunity to finally ask the Vice President questions that first off, her foreign travels, which had taken her to Germany, Denmark, Japan, Hong Kong, Qatar, Australia, Korea, France, and Belgium between 2024 and this year. Those trips are on top of her back and forth in the Netherlands, where her father, former President Rodrigo Duterte's ICC detention facility is located. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? Gusto ko Mr. lang Chair, I malaman. can answer. Are they relatives? I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Sara was also questioned about the 7.4 million pesos spent for security and personnel during travels, allegedly from Filipino taxpayers' money. The Vice President's answer was short. No public funds were used for all my travels. Duterte was also asked about the 73 billion pesos in confidential funds that her office spent in 2022, which the Commission on Audit issued a notice of disallowance on. Wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito. Ano na po ang status ng notice of disallowance na ito? I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. The VP was also asked about confidential funds that supposedly went to characters named Mary Grace Piatos, Miggy Mingo, Xiaomi Ocho, and all others later found out to have no birth or even death records with the Philippine Statistics Authority. Here's how she answered. This is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan, Madam Chair. In fact, it is archived in the Senate. At one point, a word war erupted between Sagip Party List Congressman Paulo Marcoleta and ACT Teachers Party List Antonio Tino because of questions being asked Duterte. I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President.
Bakit po natin binabanatan? Bakit natin It is tatanungin? Wala pong Opo. binabanatan But dito. does I not take preclude exception the other members to Sandali lang, from making a Congressman manifestation. Daniel, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Eventually, lawmakers agreed to strike off the word binabanatan from the hearings records, and the deliberations finished after an hour. After this, the OVP goes to plenary. Despite her office's budget breezing through today's deliberations, Duterte said she's certain she's not yet free from threat from the impeachment. Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure magpa-file yan 2026, magpa-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So this is all about the presidential elections of 2028. Once again, she was asked about her 2028 plans. And once more, she says everything's still up in the air. Back in 2024, Duterte said she will announce her political plan by 2026. In January this year, she had said that she is considering running as president in 3 years. Meantime, Sara says she had recently spoken to her detained father, former President Digong. He's okay. Nag-usap kami about politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about love life niya. Mr. Duterte's defense team had claimed their client is no longer fit to stand trial due to cognitive impairment. They added the former chief executive cannot remember places, happenings, and even names of some family members anymore. Tingin ko naman merong mangyayaring hearing sa competency. So antayin na lang natin yung mga experts. Before the budget hearing, Duterte attended the Peña Francia Festival in Bicol. When asked if she went to see her predecessor and now Naga City Mayor Leni Robredo, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Mobile Journal Arles de los Santos. We are One News. After the House hearing, the media caught up with Vice President Sara Duterte and asked on about Cavite Congressman Kiko Barzaga's bid to replace Speaker Martin Romualdez. And this was the Vice President's reply. Oh, dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Well, after denials of being part of an alleged plot to oust Romualdez, Barzaga today admitted that he is indeed challenging the more seasoned lawmaker's leadership. Barzaga said he is yet to collect signatures, but he has already spoken with fellow lawmakers about his speakership bid. Barzaga admitted to having gotten mixed reactions on the matter. Just last week, Barzaga resigned from the National Unity Party, and days later, the NUP filed an ethics complaint against the neophyte congressman over his social media posts. The party's chairperson, Deputy Speaker Ronaldo Puno, believes Barzaga is unprofessional and, quote, unwell. But Barzaga denied Puno's claim. I've not been diagnosed of any serious mental conditions that could lead me to be unable to be fit for service. And still, the big question in the lower chamber remains. Will Speaker Martin Romualdez keep his leadership? Since the 20th Congress opened, the speakership of Romualdez has been in question. And it has been aggravated more so by allegations of his involvement in the flood control corruption mess. The House leadership maintains Romualdez enjoys the support of most of the lower house. But a News 5 source revealed that Romualdez was recently spotted in Malacanang. The source said Romualdez sought the advice of his cousin, President Marcos, on the House leadership issue. The source did not provide further details except that 3 options were discussed. Romualdez stays on, goes on leave, or resigns as Speaker. For Navotas Congressman Toby Tiangco, this supposed meeting is quite significant. Alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. The most important vote is not inside the House of Representatives, di ba?
Where is it? Hindi, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Di ba? So, yun naman iniintay ng lahat, di ba? Kung ano yung, siyempre lahat naman kami, we are supportive of the President. News 5 sources at the lower house claim the following lawmakers are in line to succeed Speaker Romualdez. There's Isabela, 6th District Representative, and House Deputy Speaker Faustino Boji D. D is a member of the President's Partido Federal ng Pilipinas. There's also House Deputy Speaker Ronaldo Puno and Bataan 2nd District Congressman Albert Garcia, both from the National Unity Party. There's also House Senior Deputy Speaker J.J. Suarez from Lakas CMD, the party of Speaker Romualdez. And if it's any indication of possible developments in the House leadership, today's session was cut short. It lasted no more than 20 minutes, abruptly suspended, and ordered resumed tomorrow at 3 p.m. And joining us tonight is someone who's always in the know. Welcome back to The Big Story, One News resident political pundit Ronald Llamas. Good evening, Ses, Pauline. Sino pa bang kasama nyo? Kaming dalawa lang at ikaw. Okay. Grabe naman introduction mo. Always in the know. Hindi naman totoo yun. Sige. Pero ang balita ay nag-e-empake na raw ng gamit ang Office of the Speaker. So this is an indication that tomorrow there will be a changing of the guard? Well, matagal na yung chismis na yan, even before the SONA. Diba? May mga lumalabas na pangalan, Albi Benitez, Deputy Speaker Prasco, Toby Chanco. Tapos, hindi naman siya nangyayari ng SONA. Nanatili si Speaker Martin Romualdez. Last week, nagsimula na naman yan. No? Sabi nila, magkakaroon daw ng pagbabago sa Senate at saka sa House. Nagkaroon sa Senate, wala naman sa House. Lumalabas uli, hindi naman yung pangalan ni Albi at saka ni Prasco, lumalabas ay pangalan ni Toby. Several times lumabas yan last week. Pero ngayon ay mukhang mas seryoso. May matunog. Ano ang pinakamatunog na pangalan doon sa nabanggit ko? Alam mo naman Ses, na until it happens, it didn't happen. Pero in terms of probabilities, ay mukhang ang probable ay si Congressman Boji D. Why? Bakit? Hindi ko alam. Call yan ng House, call yan ng indirectly ng Presidente. Perhaps hindi siya masyadong controversial. Perhaps ay tiga-norte rin siya. Perhaps ay aside dun sa cousin, which is the present speaker, ay napagkakatiwalaan din siya. So it could be several variables at play dito. Pero kung titingnan nyo, hindi lumalabas yung pangalan niya before the SONA, hindi lumabas yung pangalan niya last week. Ngayon, biglang lumabas yung pangalan niya at most probably, kung sakaling mag-i-step down si Speaker Martin, most probably siya na. Ronald, let's talk about timing. How soon does this leadership change need to happen? Kailangan ba before September 21 kung kailan nga magkakaroon ng malawakang protesta? Kung magkakaroon ng leadership change, it will happen tomorrow. And the timing of that? Why is it so crucial before Sunday? Well, tomorrow. Dahil nabuo na yung ICI, no? Ang dami ng mga kaso na sinampas si Secretary Vince Dizon doon sa mga TBWH at saka mga contractor. At kung bukas ay magkakaroon ng pagbabago ng leadership, then magpapatuloy yung September 21, pero at least merong pwedeng sabihin yung gobyerno na meron silang ginagawa. No, meron ginagawa. But obviously, ito ay napagkasunduan na. Kung baga, because the speaker was supposedly seen at Malacanang, so he has agreed to step down. Tama ba yan? Is our supposition correct? May basbas ng Malacanang.
Well, sabi ko nga kanina, until it happens, it didn't happen. Pero in terms of probability, mukhang malaki ang ganyang klaseng possibility. Yung whether nasa Malacanang siya o hindi is another matter. Pero alam naman natin, kahit may separation of powers, ang Congress at saka ang Executive, in the real world, may interplay yung dalawa. Kaya it could be na final na usap doon sa nakita siya sa Malacanang. And will it clear the way for, because we had Congressman Toby Chanco here yesterday, and he was saying that only a change in leadership will open the possibility of other congressmen admitting culpability or, being more open about the goings-on in the House. Could be. Pero I doubt kung mga kongresista ay aamin categorically. Iba yung categorically, iba yung indirectly. Kaya dahil kung directly, baka makasuhan sila. Kaya I doubt kung mangyayari yun. Pero tingin ko ay bibigyan naman ng graceful exit kung sakali, yung speaker. Malamang ay i-declare na vacant yung speakership position, pero hindi i-declare all positions vacant. Dahil may ongoing kang budget process. Kung i-declare mong vacant all positions, madi-delay yung budget process mo. Diba? Pero Ronald, in spite of that, ay mukhang nasa agenda naman sa House na ipagbawal na yung mga insertions at even ipagbawal na yung mga flood control projects in their thousands for now. Sinabi na rin niya ni Secretary Vince Dizon, at tingin ko ay gagawin din niya ng Congress kung sakaling magkaroon ng leadership change tomorrow. But Ronald, if Speaker Martin Romualdez does relinquish the speakership, I mean, what's next for him? Will we see him actually investigated dito sa maanumalyang flood control because he is being implicated na involved daw? Or off the hook na ba siya? Well, halos sigurado ko kung sakaling mag-i-step down siya. Ang una niyang sasabihin, investigahan siya. Una niyang sasabihin. Lalo na may ICI na. Kaya tingin ko hindi naman siya magtatago sa investigasyon. Tingin ko yun ang magiging, I'm not sure, hindi ko alam kung ano magiging speech niya bukas. Pero kung sakaling mag-i-step down siya, ay malamang yun ang una niyang sabihin. Investigahan niyo ako. Is this enough to quell the anger na, alam mo na, ang paglahad ng galit na ito ay magaganap sa September 21 na mass action? Baka hindi. Dahil alam naman natin na yung corruption is institutional. Mas hindi lang yan konektado sa flooding, hindi lang yan nakakonektado sa DPWH, hindi lang yan nakakonekta sa budget. Maraming usapin ang corruption. Ang maganda ay nakikita na niya yung light of day at marami na yung mga nagsasalita at ang pinakamahalaga ay nagagalit ang mga tao. Naghahanap ng resulta ang mga mamamayan. At yung September 21 ay panimula pa lang yan. Panimula pa lang yan. Pero meron kang hindi binanggit na wild card, Ronald. Ano yun? Si Congressman Barsaga. Ay, nako, yun yung dark horse. What do you make of his actuations? Is it a way of, putting in a way the spotlight on the House, on Speaker Romualdez in a Gen Z manner? I doubt it. I doubt kung meron siyang plano or strategy or whatever in the context ng mga nangyayari ngayon. Tingin ko ay yun talaga yung personality niya. Kaya I will greatly doubt kung part yan ng isang plano. Is his party reacting too harshly on what he's doing? Kasi, di ba, magfa-file sila ng case. I mean, he will be investigated by the Ethics Committee. I doubt it.
kung magpo-prosper yan eh. Dahil they cannot make a martyr out of him. No? Ang proper na attitude yan, huwag na lang pansinin. Diba? Dahil marami namang iba't ibang character sa ating political system at sa House. No? Hirap maging self-righteous na, uy, may problema ito, kailangan nating kasuhan. Tingin ko ay hindi makakatulong sa kanilang lahat. Uy, tutuloy nila yung pagsampa ng kaso. Dahil lang, naiiba yung katauhan o personality ni Congressman Barsaga. Parang yung galit nila, ang galit na galit sila, pero hindi sila galit sa mga kapwa congressmen nila na, alam mo yun, involved sa flood control, di ba? Parang mas matinding galit nila dito sa neophyte congressman. It seemed incongruous. Parang obvious naman yung sagot, Ses. Hindi ko na i-belabor yung Hindi, point. gusto ko manggaling sa iyo eh. Ikaw talaga. Gusto mo na naman ako i-set up eh. Hindi naman. Pero mas magkakaroon ba ng free hand? Does this mean the change in leadership, there will be more, I guess, credibility ngayon sa TRICOM? Well, tingin ko, dahil yung small committee ay gagawin na nilang open, transparent, tapos tatanggalin na nila yung mga controversial elements niyan, katulad ng insertions, flood control, etc. So, kaya tingin ko, it's a good start. It's a good start. Pero, kung hanggang start lang yan, ay magpapatuloy ang galit ng mata. Dahil nga, inuulit ko, systemic yung problema. Speaking of systemic, well, nabanggit mo na nga, Ronald, that Congressman Bogie D is the most probable replacement. But will his leadership satisfy the need for a total overhaul at the House of Representatives? As what was mentioned by Congressman Toby Tiangco, kasi sabi niya, ang reality daw ngayon sa gobyerno ay takot daw lahat kay Congressman Martin Romualdez at pati na rin kay Congressman Zaldico. Kahit daw mga cabsec, takot sa kanila. So how will the dynamics change? Well, depende kung ano yung magiging conduct niya. Dahil in a way, hindi naman siya bibigyan ng clean slate. Hindi naman i-declare vacant yung lahat ng position sa House. So hindi ko alam paano niya i-navigate yan. No? At hindi pa naman tested si Congressman D. No? Mas naging governor yan dati, vice governor, congressman. So yung ganyang klaseng very important leadership ay ngayon pa lang nangyari. Pero at the same time, pwede ko siyang bigyan ng benefit of the doubt dahil tested naman siya sa local, no, kahit hindi sa national. Pero alam naman natin na iba yung position ng speaker. That ika-apat 'yan sa line of succession, no? Very important 'yan. Impeachment diyan nagsisimula sa Congress. Yung power of the purse diyan nagsisimula. So iba ito sa kanyang history, political history. Pero at the same time, marami namang mga hidden gems sa ating political system. Ibig sabihin, who knows na mag-i-isback, posible siya mag-scale up. No? He might rise to the occasion. Yan. Pero, etong tanong ko hindi ko asahan na lilinisin niya yung buong gobyerno. It will take time It will take time. No? Pero, ang hinihingi ngayon ay mga konkretong mga gawain like tigil na ba insertions? Tigil na ba yung mga libo-libong flood control na wala na mga master plan? No? Tigil na ba yung mga lump sums na yan? Tigil na ba yung mga bills na subject sa mga vested interests? Paano hindi lang to budget yung mga bills ay themselves sources of corruption. Pero ganyan kasi nakokontrol ng Speaker of the House ang mga congressman. By giving them all these, favors, allowing them yung mga ayuda, etc. So how can he control the House at the same time keep it clean? Parang mahirap. It's a huge challenge. It is a huge challenge, no? Pero dahil sa mga nangyari ngayon, yung controversy over the GAA, yung controversy over the BICAM, controversy over flood control pork barrel, controversy over a lot of things, nasa under the microscope ngayon ng House under the microscope ngayon ng Senate. So, hindi ganun kadali ngayon Dahil inopen mo na yung budget In a way, inopen mo na yung BICAM. At malamang, i-open mo yung small committee. So, ibig sabihin, in the light of day, ay with all these controversies, ay
tingin ko baka magkaroon ng hindi lang quantitative baka qualitative change. Not overhaul, dahil it takes time. It Okay. takes time. Dumako naman tayo sa Senado. Kamusta ang, what do you think of the hold of Senate President Tito Sen on his position? Well, alam naman natin na very thin yung margin ng majority ng leadership ni Tito Sen sa Senate. At sa Senate, with 13 votes, pwede ka magbago ng leadership. At doon sa kanyang 15, isa ron ay kapatid ng leader ng minority. Yung dalawa ron ay magkapatid na malapit sa mga Duterte. Diba? Na sumama sa kanila last minute. So very, very thin. Pero at the same time, kung may suporta ka ng Malacanang, ay stable ang iyong leadership. Lalo na kung gagawin mo yung mga reforms na hinihingi ng tao. Halimbawa, itong Blue Ribbon na pinamumunuan ngayon ni Senator Lacson at yung kanyang wingman si Senator Risa Ontiveros. Kung magagawa nilang investigahan hindi lamang yung corruption dito sa kasalukuyang gobyerno, kung hindi pati yung previous governments, then magkakaroon sila ng suporta sa mga tao. At kung magkakaroon sila ng suporta sa tao, ay most probably ay susuportahan din sila ng presidente. Lalo na ngayon na naghahabol ng suporta ang presidente sa tao. Pinimulan niya yung mahiya naman kayo. Ha? So siguro, Ronald, wala nang iringan yung dalawang houses. Kasi di ba parang may tension eh. Tingin ko lagi namang may tension eh. Lagi namang may tension between both houses. No? Pero ang tingin ko ay it could be dramatically lessened with the change of leadership. Kaya yun yung pwedeng mangyaring bago dito. No? Pero lahat yan merong adjustment eh, may transition eh. No? Until mag-settle down. Kahit naman si Senator President Senator Soto ay nasa transition mode pa rin. Right. Transition pa lang nga siya, ang dami nang bumabanat eh. Oo nga. Diba? Kaya up and running siya. Pero he was able to hold his own yesterday. No? Kahit maraming bumabati ko sa kanya galing sa minority. Kaya tingin ko nasa legacy mode na rin si Tito Sen at yung kanyang karanasan for several decades as a senator and as Senate President ay natutulungan siya at this point. Tapos yung mga kasama niya ay hindi rin mga pushover. Isang senator na never tumanggap ng pork barrel ay nasa side niya. No? Senator Ping Lacson, etc. etc. Kaya parang in good company naman siya at this point. Okay, abangan natin ang kaganapan bukas at 3 p.m. kung tama ang iyong mga... if you are really in the know. Thank you to our resident political pundit, Ronald Llamas. And as we reported earlier, it looks like there's some packing up going on in the office of Speaker Martin Romualdez. We have mobile journalist Arles de los Santos still at the House of Representatives. So, Arles, what are you seeing there? Magandang gabi, Ses, no? Nandito pa rin nga tayo sa House of Representatives kung saan kanina na nagsimula ang plenaryo ay tumagal lamang ito ng humigit kumulang 30 minuto at kinagulat natin to dahil napakaikli para sa isang regular na sesyon nga dito sa plenaryo ng Kamara. Kanina din ay maagang nagsialisa na ang mga ilang mga mababatas pero sa pag-iikot natin dito no dahil nga patuloy ang ating coverage at ang umuugo nga na usapin na magkakaroon na nga daw ng bagong House Speaker no sa isang Facebook post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ay meron na nga daw na House Speaker no na bago pero kanina sa ating pag-iikot ay nakita natin na nagkakaroon nga ng paglilipat ng mga gamit sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Tama ba, Arles, pinagbawal ang paglabas ng video na kinunan mo kanina na naglalabas ng mga nag-aal sa balutan na kumbaga? Sa ngayon kasi, Ses, ay hinihintay pa rin natin ang magiging kaganapan nga para bukas no dito sa plenaryo kung saan may mga nagsasabi na magbibitiw ng araw itong si House Speaker Martin Romualdez at magkakaroon na ng bagong kinatuan
itong mababang kapulungan. Sa ngayon ay patuloy natin na hinihingi pa ang ibang mga reliable sources natin para kumpirmahin ang balitang iyan. Ano ba yung mga nakita mong gamit na linalabas? So far, nakita natin, Ses, ay yung pangalan nga ni House Speaker Martin Romualdez. Yung tawag yung nakalagay sa table, no? Kung saan nga yung kagaya ng iba pang mga boxes mula roon sa kanyang opisina at actually mga mangilan-ngilan din yung mga inilabas mula roon sa kwarto ng speaker. O saan dinadala? Papunta siya dito actually, Ses, no, sa kabilang panig lamang ng palapag sa receiving unit ng Speaker, Office of the House Speaker. Pero kasi yung itong tinatawag ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez ay nasa North Wing, nasa ika-4 na palapag. So hindi pa natin nakukumpirma kung doon nga ba ito dadalhin pagkatapos mailabas doon sa opisina dito sa Kamara. Mabuti na lang, Arles, nandiyan ka kahit gabi na at kahit maaga nag-adjourn yung session. Tama, Ses, dahil napakaraming pangyayari, no? Noong umaga, dumating si Vice President Sara Duterte para sa budget deliberation. Sa tanghali naman ay sumalang ang Judiciary at DOJ. At sa mas kinahapon pa, no, ay dumating nga itong sila Secretary Gibo Teodoro para naman sa deliberasyon ng kanyang ahensya na DND nga. Alright. Maraming salamat sa iyong update. That was Mobile Journal, Arles de los Santos. Well, we're just going to take a quick break, but coming up, still have more news for you when we return. Keep it here on One News. Welcome back to the big story. The low-pressure area Pag-asa is monitoring on the eastern coast of Quezon Province has now developed into a tropical depression. Already, signal number 1 has been raised over Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, the northeastern portion of Nueva Vizcaya, and the northern and central portions of Aurora. Signal number 1 is also up in Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, and the Polillo Islands, as well as in the northern portion of Camarines Norte, the northeastern portion of Camarines Sur, and in Catanduanes. Now let's get updates on Tropical Depression Mirasol from News 5's weather frontliner Alvin Cura. Alvin, anong update natin? Magandang gabi, Ses. Yung ating bagyong si Mirasol nga ay nandito po sa eastern section ng Central Luzon. Mostly yung ating concentration ng malalakas na pagulan na directly associated dito sa bagyong Mirasol ay nandito sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Kasama dyan ang areas ng Aurora, Isabela, maging ang areas ng Cagayan. Pinakamalapit sa ating landmass or kalupaan ang bagyong Mirasol ngayong madaling araw, mamayang madaling araw hanggang bukas ng umaga yan ay inaasahan nating tatawid na dito sa Northern Luzon. Kapag tumatawid yan, mag-shift yung ating mga malalakas na pagulan dito sa areas ng Abra, Apayao, Ilocos Norte and some portions ng extreme Northern Luzon. At maaaring sa Thursday, ito po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung mga nabanggit ko, yun yung ating concentration ng malalakas na pagulan na directly associated sa bagyong Mirasol. Pero ang buong Northern Luzon, Central Luzon, kasama dyan ang Metro Manila, Calabarzon, ay makakaasa po ng maulap na panahon at mataas po yung ating tsansa ng pagulan. Ibig sabihin po, possible yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Meaning ng scattered ay minsan nagpapakita naman po yung ating araw, pero any time of the day, pwede po tayong makaranas ng pagulan. And meron din tayong mga possible na thunderstorms. Samantalang meron din effect yung ating habagat dito po sa western section ng Luzon, particularly sa Mimaropa, nag-extend pa yan dito sa western Visayas, and dito rin sa western section ng Mindanao, kasama dyan ang Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, maging dito sa BARMM. Yung isang low pressure area natin dito sa may West Philippine Sea ay palayo na po yan at wala na po yan magiging direktang epekto sa atin. Pero maliban dito sa bagyong Mirasol, meron din tayong mga grupo ng kaulapan o cloud cluster na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay posibleng maging low pressure area at pumasok sa ating PAR ngayong papasok bago mag-weekend. Yes, yes. So Alvin, ibig sabihin, malakas na pag-ulan ang aasahan natin at baha? Yes, yes. Para dito sa bagyong Mirasol nga, mostly yung ating mga malalakas na pagulan ay nandito sa eastern section o silangang bahagi
ng Luzon sa ganitong klaseng weather system na nasa tropical depression category nga. Ito pong bagyong Mirasol na nasa around 55 kilometers per hour. Yung lakas ng hangin na malapit sa gitna at may mga pagbugsong maabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay nasa lower end o mababang kategory ng ating bagyo. Although meron tayong mga inaasahang malalakas na bugso ng hangin dyan na possible na magdulot ng mga damages, especially sa mga light materials na mga gamit or bahay. Mas concern natin sa ngayon is yung mga malalakas na pagulan na maaaring idulot nito, particularly nga dito sa hilagang bahagi ng Luzon. And again, meron din tayong mga possible thunderstorms na epekto ng ating habagat dito naman sa western section ng ating bansa. So possible po yung ating mga malawakang pagbaha at mga floodings and flash floods and landslides, especially sa mga landslides prone areas gaya ng mga mountainous areas and yung mga malalapit sa ilog at mga mga mabababang lugar. Yes. Alvin, mukhang tinaas na rin ng Pag-asa ang ENSO alert or itong El Nino Southern Oscillation. Ano bang ibig sabihin yan, Alvin? Alright, meron tayong nakataas ngang La Nina alert na nagmula sa Pag-asa. Category, meron tayong mga warning-based system ng Pag-asa. Nagsisimula yan sa La Nina Watch, ibig sabihin meron tayong pagbabantay sa posibleng maging La Nina, and then nag-upgrade yan sa kasalukuyan nga. Meron tayong tinatawag na La Nina alert. Ibig sabihin, tumataas na ang possible or ang possibility na magkaroon tayo ng La Nina. Yung pinakalas dyan is yung occurrence na ng La Nina, is yun nga, yung ating La Nina conditions na is nangyayari na. Pero sa ngayon, nasa La Nina alert tayo, ibig sabihin po niya, nasa 70% na ang tsansa ng possibility na magkaroon tayo ng La Nina sa katapusan ng taon mula October hanggang December. Sa ngayon, nasa weak La Nina o mahinang La Nina pa lamang yung ating inaasahan. Ganun pa man, if ever meron tayong La Nina, ang implication yan is dahil mas mainit yung karagatan na malapit sa atin dito sa Pacific Ocean at lumalamig yung mas malayo, dahil sa mas mainit, mas tumataas yung ating dami ng pagulan or nagkakaroon tayo ng above average na rainfall na natatanggap. And dahil din mas mainit, mas nagproduce po yan ng convection at mas madaling nakakabuo o dumadami rin po yung ating mga inaasahang bilang ng bagyo na pumapasok at nabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil nasa La Nina alert tayo, kailangan natin paghandaan at mag-ready tayo sa mga possible na implications at mga possible effects nga nitong La Nina ngayong end of the year. Hanggang Disyembre, tama ba, Alvin? Yes. Ang ating La Nina is inaasahan natin mula October hanggang December. Then magti-taper down na yan. Hindi naman siya instantly nawawala. Taper down na yan by January. Pero by January naman, climatologically, mas malamig na yung ating panahon. Kaya nababawasan talaga ang epekto or nababawasan din yung ating mga bagyo kapag buwan ng January. Pero naman, nauuso po yung tinatawag nating tail end ng frontal system. So mostly magiging maulan pa rin po yung ating January dito po sa eastern section ng ating bansa. Yung mga areas na nakatapat dito sa Pacific Ocean. Jess? Sobrang nakakabahala yan dahil wala tayong panangga sa mga baha. Yes. Isa nga rin yan sa mga dapat nating paghandaan dahil umiinit yung ating klima and mas lumalakas. Kagaya nga nung nangyari nitong a few weeks ago, Saturday sa Quezon City, it's isang thunderstorms lamang po ang nagpabaha dito sa Quezon City. It's a localized thunderstorms, hindi pa siya widespread flood, hindi pa siya widespread na system. Maliit na system lamang po siya, pero again, nagpabaha po siya sa malaking bahagi na ng Quezon City at napakaraming tubig na natin na natanggap. So ngayong coming La Nina, since mas mainit yung ating mga karagatan at mas umiinit pa nga climatologically speaking, nagkakaroon tayo ng pag-init ng temperatura ng ating karagatan. So mas tumataas yung mga impacts ng ganitong klaseng global events natin, Sis. Dahil ito sa climate change na nga. No? Yes, umiinit na po talaga. Global warming. Yes, nadadagdagan na rin po yung epekto ng ating pag-init ng temperatura ng karagatan. So meron tayong mga studies na nakalabas na para dyan na talagang umiinit po yung ating temperature. So meron din connection yan sa ating atmosphere. Kaya mas lumalakas po yung ating mga bagyo kahit yung mga localized system natin, dumadami na rin po yung ating mga pagulan at lumalakas din yung ating mga thunderstorms. Mas matindi ba sa eastern seaboard kesa sa west? Ang impact ng La Nina is magdidepende po sa ating season at doon sa ating mga weather system na natatanggap. So basically, pag meron tayong habagat, mas mainit yung ating temperature or meron tayong warm at moist na nanggagaling dito sa western portion ng ating bansa. So basically, ang effect ng La Nina is, explain natin, yung La Nina is mas malamig yung temperature dito
At dito po, to create balance is mas umiinit. Ang El Nino magkaiba, mas umiinit naman dito. To create balance, ito po ay mas lumalamig. So mas nagiging dry tayo. Ngayon, dahil mas mainit to, mas nagiging mainit yung ating karagatan. So depende po sa weather system na tatama sa atin. Kahit po nanggagaling sa east or nanggagaling dito yung ating mga bagyo or sama ng panahon, pag tumatawid po yan, generally makakaranas tayo ng above average na rainfall na sa malaking bahagi ng ating bansa yan. Pero if ever yung ating mga weather system kagaya ng northeast monsoon o yung ating tinatawag na tail end ng frontal system o yung ating shear line na tinatawag, which is magiging prominent na yan sa buwan ng November, December hanggang January, mostly yung ating concentration ng malalakas na pagulan at mas marami tayong matatanggap na pagulan ay mako-concentrate nga dito sa eastern section ng ating bansa dahil dito po yan padaan. Mostly, nababawasan naman yung ating mga pagulan dito sa west if ever yung ating weather system ay amihan o yung ating tinatawag na shear line. So magdedepende po yan sa weather system na nakaka-apekto sa atin. Pero I expect natin is above average rainfall na matatanggap natin if ever present na po yung ating La Nina. Yes? Panghuling tanong, September 21, ano sa tingin mo ang panahon dito sa Metro Manila? September 21, nakatawid na yung ating bagyo. Dito po, nakalabas na po yan, pero itong ating binabantayang cloud cluster ay possible na maging low pressure system na nandito po sa eastern section, northeastern portion ng ating bansa. Pero wala pa rin po yang direktang epekto sa atin. Yung ating habagat ay medyo mahina pa rin by September 21. So relatively, magpapakita naman po ang ating araw sa darating na September 21 at magiging maaliwalas naman ang panahon natin hanggang tanghali. Pero again, pagsapit ng hapon, nangyayari pa rin yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Yes, Maraming salamat. Thank you, Alvin Pura, News 5's Weather Frontliner. Now on to another story. Malacanang has confirmed that President Bongbong Marcos is skipping the United Nations General Assembly in New York City next week. According to Palace Press Officer Claire Castro, this is because the president wanted to focus on domestic concerns, especially now that the Independent Commission for Infrastructure has just been formed. Marcos instead delegated his UNGA engagements to Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Castro immediately dismissed concerns it was because there's a direct threat to the president's life. The Armed Forces of the Philippines also said there is no threat to the country's security and peace and order. Nevertheless, the AFP is maintaining its red alert status, especially since there are upcoming protests on Sunday, September 21. Standard protocol yan ng Armed Forces of the Philippines. Pag may malakihang events or anything to that effect, layunin nito is to pool our personnel, no, to be able to stand ready for any eventuality. So this is not to sow any panic. Ang pag-red alert namin is for security, national security in general, and not for any political color. And now, moving on to other news, a new report has found that governments are dangerously underspending on non-communicable diseases. The call now is for nations to boost health investments. Here's the report from our Jovi Francisco. Heart attack, stroke, cancer, asthma, diabetes. These are some NCDs or non-communicable diseases that continue to claim lives worldwide. In fact, these NCDs that target major organs of the human body account for almost 75% of all deaths worldwide. And NCDs disproportionately affect low and middle income countries. Treatment and management of these diseases remain unaffordable in many territories. The NCD Alliance recently published a report sounding the alarm that countries are dangerously underspending on addressing non-communicable diseases. Currently, most countries invest at best just 0.46% of their gross national income to battle NCDs, even if these diseases claim so many lives each year. The group's recommendation: achieve universal coverage and provide financial protection for NCD interventions by spending up to 1.7% of their national budget. And I just want to put that in context. Around 1.3 billion people have been pushed into or pushed further into poverty by out-of-pocket health spending. We know that NCD care is driving household poverty and undermining economies. So that's why we think these targets are so important.
Here in the Philippines, a universal healthcare coverage exists, but funding should be allocated strategically and wisely. It's interesting because as a country, Philippines delivers health insurance to all and principal access to health services to all. But still you have utilization of basic primary care services for NCDs that is quite low. So you still have this massive gap, even in a country that's committed to universal coverage and is committed to financing the health system, big gaps in implementation. And that's, not all the government's fault. Sometimes it just takes time to build awareness in the community. But this is really where the financing solutions lies in generating population demand for more services and pressuring governments to spend more to deliver those basic services. In 2 weeks, a high-level meeting on NCD and mental health will start at the UN headquarters in New York. Groups are now pushing countries to commit to closing the financing gaps in programs dealing with specific deadly diseases. Jovi Francisco, we are One News. You're watching The Big Story here on One News. More stories will be coming up. Stay tuned. You're watching the big story here on One News. The Anti-Money Laundering Council has ordered the freezing of bank accounts linked to 25 individuals over alleged anomalies in flood control projects. The freeze covers 20 public works personnel and 5 contractors named in a complaint filed by the DPWH with the Ombudsman last week. DPWH Secretary Vince Dizon earlier asked AMLAC Executive Director Matthew David to issue the orders against those involved. Among those in Dizon's list are former DPWH officials Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, and contractors Curly and Sara Discaya. Meantime, 2 of the so-called BGC boys, Alcantara and Hernandez, now face criminal charges for using fake driver's licenses to enter a casino. The Transportation Department and LTO have filed separate cases with the Parañaque Prosecutor's Office, citing violations of Article 172 of the revised Penal Code. Acting Transport Secretary Giovanni Lopez says more cases may follow against other BGC boys, namely JP Mendoza, RJ Domasig, and contractor Edric San Diego. He also said authorities will pursue those responsible for issuing the fake licenses. The Bangko Sentral ng Pilipinas, meanwhile, has also stepped in, launching its first ever probe under the new Anti-Financial Account Scamming Act to track accounts tied to the flood control corruption scandal. This is on top of AMLAC's freeze order, expanding the financial crackdown on officials and contractors accused of money muling. In the meantime, Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva are putting their money where their mouth is, saying they are ready to waive bank secrecy amid allegations of kickbacks in flood control projects. Recall that the lawmakers were tagged by former Bulacan assistant engineer Bryce Hernandez as recipients of 30% cuts from infrastructure deals. Both legislators have vehemently denied this. Villanueva's camp has also started preparing charges against Hernandez, noting they are gathering evidence to back their case. I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. We have been consistent ever since. In fact, we have a bill for government officials na dapat naka-waive yun. I was just elected as Committee on Banks Chair. I'm open ever since. Members of the Independent Commission for Infrastructure hit the ground running today. Photos from the Presidential Communications Office show the chair, retired Supreme Court Justice Andres Reyes, meeting with ICI members. They are former Public Works Secretary Rogelio Babe Singson
and SGV and Company Country Managing Partner Rosana Fajardo. For its part, the palace said it welcomes bills in Congress that would give the Commission contempt powers. Ang sabi po ng Pangulo, ito'y fact-finding commission. So, di po kinakailangan talaga po na magkaroon ng power na mag-punish dun sa mga taong hindi dadalo. Pero, kung iyon po ay ibibigay sa Independent Commission ng mga mambabatas, maganda po siyang suggestion. At yan po ay welcome na welcome po sa Pangulo. But Vice President Sara Duterte is not impressed. After attending budget deliberations in the House, she said the commission came too late and that the country is already racing against time. She went further by urging President Marcos to remove his cousin, House Speaker Martin Romualdez, from power. The palace has yet to respond to her remarks. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan eh. Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal. Meantime, the ICC has also begun field work. ICI Special Advisor and Baguio City Mayor Benjamin Magalong joined DPWH Secretary Vince Dizon in inspecting a flood control project in Bawang, La Union. Both officials were visibly frustrated with what they saw. Their initial assessment was that the dike was substandard as the steel bars looked too thin and the pipes seemed pasted on like props instead of being properly embedded through the structure. Dizon also said that the project appeared rushed. The two also inspected other flood control sites in Tubao, La Union, which they suspect were abandoned before completion. Validate natin to kung ito ba ay substandard or up to standard. Pero sa mata pa lang namin ni Sir Benji, kahit hindi kami engineer, kitang-kita mo na substandard to kasi ang ninipis ng bakal eh. Kailangan talaga ng massive cleansing dito sa DPWH and every area I visit, nakukumbinsi ako na yun talagang kailangan mangyari. And kailangan talagang managot natin. And amid all the news of corruption in flood control, here's proof that there are still honest, ordinary Filipinos among us. For our big picture tonight, it's a tricycle driver named Salvador Labrador Jr. He turned over a wallet containing cash to Naga City Mayor Leni Robredo today. The wallet belongs to a senior high school student from Pasacao Academy. Not in the photograph is another tricycle driver named Jerome Sanchez, who also found a cell phone and promptly turned it over to the mayor's office. Wow. That just goes to show that there are still good Filipinos, diba, na you have faith in humanity. Right. Pero bakit sa Naga lang sila? Hamunin natin ang ibang netizens. Share with us your story of, honest Filipinos. Tama naman. Hindi lang nabubulgar. Tama. And it's good to see AMLAC already freezing the assets of these contractors allegedly behind the racketeering na nagaganap na sa flood control. But let's see if this will actually lead to jail time, even for government officials who are involved in anomalous flood control projects. It shouldn't just stop at the DPWH officials and contractors. We're in cahoots with people, with lawmakers. So the ICI should get to the bottom of that. And we wish them well. So that's it for the big story this Tuesday. Thank you for watching. We are One News, all sides, all the time. We'll be back here tomorrow at 7:30 p.m. Have a good night, everyone.